Siguro sana'y may naiwan sa'yo ang nanay mo na may silbi. Ang tinig ng biyenan ko'y tumagos sa malamig na ulan na parang kutsilyo. Nakatayo ako sa harapang beranda na may itim na basurang plastik na puno ng damit. Tumatulo ang tubig mula sa buhok ko sa semento. Sa likod ko ang lumang Honda Civic. Sa harap ko si Evelina Pascual, 73 taong gulang, nakabalot sa cashmere sweater na mas mahal pa siguro sa kotse ko. At sa tabi niya ang asawa ko ng 35 taon, si Ricardo, ang lalaking nangakong mamahalin ako sa hirap at ginhawa, ang lalaking nanood lang habang pinalalayas ako ng kanyang ina sa bahay. Ricardo, bulong ko. Hindi ko na siya hinihiling na ipagtanggol ako. Umaasa lang akong titigil siya. Sa halip, tumawid siya ng bisig. Narinig mo ang nanay ko. Tapos tumawa si Evelina. Sincerely, Linda, ano ba ang inaasahan mo? Namatay ang nanay mo't naiwanan ka ng sirasirang garahe. Yan ang malaking mana mo. Ang tatlong salitay mas mabigat pa sa ulan. Sirasirang garahe. Ilang oras lang ang nakalipas, inilibing ko ang nanay ko. Ngayon ay walang tahanan. At ang kakaibay, hindi pa ako umiiyak. Dahil may bagay sa loob ko na tuluyang nanlamig. Tiningnan ko si Ricardo sa huling pagkakataon. 36 taon. Iniiwasan niya ang tingin ko. Tumango ako ng dahan-dahan. Tapos kinuha ko ang bag at naglakad papunta sa kotse. Sa likod ko'y isinara ng malakas ang pintuan. Sa sandaling iyon, akala ko'y nawala na ang lahat. Wala akong ideya na magbabago ang buhay ko magpakailanman. 3 araw bago noon, nakaupo pa ako sa tabi ng kama ng nanay ko sa ospital. Ang silid niya sa St. Joseph Medical Center ay may amoy ng disinfectant at lotion na lavender. 2 taon na niyang nilalabanan ang heart failure. Halos araw-araw ako doon. Minsan 8 oras. Minsan 12. Ayaw ni Ricardo. O ayaw niya man lang ang oras na nawawala sa kanya. Hindi mo siya masasagip, Linda, sabi niya. Nanay ko yan, sagot ko. Eksakto, hindi sakin. Ganon si Ricardo. Hindi sapat ang kalupitan para umalis. Sapat ang pagkamakasarili para gawing abala ang bawat sakripisyo. Magkasama kami ng nanay ko palagi. Nang mamatay ang tatay ko, kami 2 laban sa mundo. 2 trabaho ang ginawa niya, inalisan ng bakasyon, suot ang iisang jacket sa taglamig ng halos 15 taon. Lahat para sa akin. Kaya nang magkasakit siya, ang pag-aalagay hindi pasan, parang karangalan. Nang umaga ng pagkamatay niya, pinisil niya ang kamay ko. Manipis ang balat. Linda, lumapit ako, nandito ako, Nay. Ngumiti siya, pagod pero mapayapa. Huwag kang mag-alala sa nakikita ng tao. Nagtaka ako. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa bintana. Minsan ang pinakamahalagay mukhang walang silbi. Akala ko'y gulo ng gamot. Ngumiti ako ng mahinahon. Sige, Nay. Yon ang huling salita niya sa akin. Ang libing ay ginanap sa maulap na Huwebes ng hapon sa Springfield, Illinois. Hindi marangya. Ayaw ng nanay ko niyan. Pamilya, ilang kapitbahay, mga kaibigan sa simbahan. Yon lang. Si Ricardo ay nakaabang sa telepono buong serbisyo. Nagrereklamo si Evelina na masakit ang folding chair sa likod. Hindi ko sila pinansin. Abala ako sa pagtitiyaga sa pinakamasamang araw ng buhay ko. Kinabukasan ang pagbasa ng testamento. Hindi ako umaasa ng malaki. Hindi mayaman ang nanay ko. Umuupa ng maliit na bahay, lumang buwik ang sasakyan, maingat na namumuhay. Inayos ng abogado ang salamin at binuksan ang file. Naiwan ng nanay mo ang isang partikular na ari-arian para lang kay Linda Matthews. Tumingala ako. Ari-arian? Tumango ang abogado. Oo, binigyan niya ako ng papeles. Sinuri ko, kumurap, binasa ulit. Garahe? Ngumiti ang abogado ng magalang. Detached garage sa Jefferson Road sa labas ng Millfield. Tinitigan ko siya. Yun lang? Yun ang ari-arian. Tahimik ang silid. Tapos sumabog sa tawa si Evelina. Hindi magalang, totoong tawa. Para manlait. Ay nako, pinalo niya ang mesa. Garahe? Umiling si Ricardo. Binibiro mo ba ako? Hindi komportable ang abogado pero nagpatuloy. Naitransfer na ang ari-arian kay Mrs. Matthews. Pinunasan ni Evelina ang luha. Linda, garahe ang iniwan ng nanay mo. Gusto kong magalit. Sa halip ay nahiya. Dahil ginawa nilang tanga ang pagmamalasakit ko. O dahil nagluluksa pa ako. O dahil may bahagi sa akin na nagtataka kung tama sila.
Nang gabing iyon, ipinilit ni Evelina na kumain ang pamilya sa labas. Magdiwang tayo, sabi niya. Hindi nawala ang ironiya. Sa restaurant, bumalik agad ang usapan sa mana. Nakita mo na ba? Tanong ni Ricardo. Umiling ako. Wala. Siguro si Rana. Tumawa ang kapatid niya. Baka maupahan ng mga rakun. Nagtawanan lahat. Lahat maliban sa akin. Tapos yumuko si Evelina. Sabihin mo, Linda. Alam kong hindi ko magugustuhan ang tanong. Ano? Plano mo bang tumira sa garahe mo ngayon? Sumabog ulit ang mesa. May bagay sa loob ko na nabasag. Hindi malakas. Tahimik. Parang yelo sa ilalim ng niyebe. Inilibing ko ang nanay ko kahapon. Katahimikan. Maikling katahimikan. Tapos umismo si Evelina. At tinitigan ko siya. Walang imik si Ricardo. Ni Isa. Doon ko naintindihan. Hindi ang garahe ang problema. Ang problema, idekada akong nagsisikap makakuha ng respeto mula sa mga taong napagdesisyunan nang hindi ako karapat-dapat. Nagsimula ang away nang umuwi kami, o baka taon nang nagsimula at napansin ko lang ng gabing iyon. Nagpalitan ng salita. Lumabas ang lumang samaan. Inakusahan ako ni Ricardo na sinayang ang pera sa pangangalaga sa nanay. Inakusahan ako ni Evelina na wala akong ambag sa pamilya. Sa huli, itinuro ni Ricardo ang pinto. Baka masaya ang lahat kung aalis ka. Naghintay akong bawiin niya. Hindi niya ginawa. At ngayon nandito ako, nakaupo mag-isa sa kotse, nagmamaneho sa mga basang kalsada patungo sa garahe na hindi ko pa nakikita. Ang address ay dinala ako sa nakalimutang bahagi ng Jefferson Road. Matataas na damo ang nakapaligid. Nag-iisa ang garahe sa ilalim ng kumikislap na ilaw. Matanda ang itsura, lagari na kahoy, kalawang na metal na pinto, basag na bintana. Uri ng lugar na hindi titingnan ng tao ng 2 beses. Bumaba ako sa kotse. Huminto ang ulan. Tahimik ang gabi. Sandali kong nais umatras. Tapos naalala ko ang huling salita ng nanay. Minsan, ang pinakamahalagay mukhang walang silbi. Nanginginig ang kamay ko nang isaksak ang susi mula sa sobre ng abogado. Kumlik ang lock. Dahan-dahan kong hinila pataas ang pinto ng garahe. Umiungol ang metal. Sinilip ng flashlight ang dilim. Tapos huminto. At ako rin. Dahil sa loob ng garahe ay may bagay na hindi ko inasahan. Bagay na halos tumigil ang puso ko. Bagay na nagbago ng lahat. Ilang segundo akong nakatayo lang na nakatitig. Nanginginig ang flashlight sa kamay. Ang sinag ay tumama sa sasakyan na natatakpan ng maalikabok na canvas. Hindi basta sasakyan, classic car. Kahit sa dekada ng alikabok, alam kong espesyal. Kumakalabog ang puso. Dahan-dahan akong pumasok. Amoy ng lumang kahoy, langis at panahon. Umiiyak ang sahig sa ilalim ng sapatos. Sa labas, hinahampas ng hangin ang maluwag na metal. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, nakalimutan ko si Ricardo. Nakalimutan ko si Evelina. Nakalimutan ko ang pagpapalayas sa sariling tahanan. Isang tanong lang ang nasa isip. Bakit hindi kailanman binanggit ng nanay ko ito? Dahan-dahan kong hinila ang bahagi ng takip. Sumalamin ang chrome sa flashlight. Isang faded blue 1967 Chevrolet Camaro ang nasa harap ko. Hindi pristine. Alikabok sa lahat. Flat ang gulong, pero maganda. At malinaw na hindi iniwan, may nagprotekta. Maingat na iniimbak, iningatan. Naglakad-lakad ako sa paligid nang hindi makapaniwala. Mekaniko ang lolo ko, alam ko yon, pero namatay siya noong bata pa ako. Karamihan ng alam ko ay mula sa kwento. Ayon sa nanay, kayang ayusin ang anumang makina. Mula sa 3 bayan ang dumarating para sa sasakyan nila. Pero wala akong narinig tungkol sa Camaro na ito. Tapos may napansin ako sa ilalim ng windshield wiper, dilaw na sobre. Nakasulat ang pangalan ko, Linda. Nanlamig ako sa sulat kamay. Kay nanay. Nakaupo ako sa lumang upuang kahoy at dahan-dahang binuksan. May nakatiklop na liham sa loob. Sariwa ang papel. Hindi matagal ang pagsulat bago siya pumanaw. Napuno ng luha ang mata bago pa magsimulang magbasa. Pinakamamahal kong Linda, kung binabasa mo ito, wala na ako. At kung kilala ko si Evelina Pascual, tumatawa na siya sa garahe na ito. Natawa ako sa luha. Palaging nakikita ng nanay ang tao kung sino sila.
Nagpatuloy ang liham, huwag kang umalis. Huwag mong ibenta ang lugar hanggat hindi mo nalaman ang kwento nito. Walang dito ang tila. Huminto ako. Pamilyar ang mga salita. Walang dito ang tila. Halos kapareho ng sinabi niya sa ospital. Nagpatuloy ako. Minahal ng lolo mo ang garahe na ito higit sa anumang gusali niya. Hindi dahil sa pera, dahil sa kinakatawan nito. Itinayo niya mismo pagbalik mula sa Korea. Bawat tabla, bawat pako. Palagi niyang pinaniniwalaan na ang tapat na trabaho'y makabubuo ng mas magandang buhay. Lumunok ako ng mahirap. Parang naririnig ko ang tinig niya. May higit dito kaysa lumang kasangkapan at kalawang na sasakyan. Maglaan ng oras, tingnan ng mabuti, magtiwala sa sarili, natapos ang liham ng simple, mahal kita, Nay. Ilang minuto akong nakaupo lang. Iba na ang katahimikan. Hindi malungkot, nakaaaliw. Parang nandito pa ang nanay. Sa huli, tumayo ako at nagsimulang mag-explore. Mas malaki ang garahe kaysa sa labas. May mga istante sa dingding. Daan-daang kasangkapan na nakasabit ng maayos. May mga cabinet na may folder, larawan, resibo at notebook. Sinuman ang nag-alagay may kamanghamanghang ingat. May lumang coffee pot, kot na nakatiklop sa isang dingding, workbench na makinis sa dekada ng paggamit. Wala ang pakiramdam ng iniwan. Iningatan. Parang may nagpost sa ibang buhay. Malapit sa hating gabi, naabutan ako ng pagod. Inilatag ko ang lumang kumot sa kot. Hindi komportable, pero pagkatapos ng lahat, kakaibang ligtas. Bago matulog, tiningnan ko ang garahe sa huling pagkakataon. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang nanay, hindi ako ganap na nawawala. Kinabukasan, pumasok ang sikat ng araw sa maalikabok na bintana. Gumising ako ng matigas at masakit, pero determinadong. Nalinis ako buong araw. Sa una, para lang abalahin ang isip. Tapos ang kuryosidad, ang umiral. Bawat kahon ay may isa pang piraso ng kasaysayan ng pamilya. May larawan ng lolo na may pagmamalaki sa tabi ng naayos na sasakyan. May clipping sa dyaryo na naglalarawan sa kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamahusay na mekaniko sa Central Illinois. May ledger ng customer na 40 taon ng edad, business license, tax record, property map. Habang lumalalim, mas kakaiba dahil wala ito'y mukhang record ng maliit at nahihirapang garahe. Mukhang record ng matagumpay na negosyo na may kita na higit sa inaasahan. Sa hapon, may nakitang nakalock na filing cabinet. Pagkatapos ng halos oras na paghahanap, nahanap ko ang susi sa loob ng lumang lata ng kape. May dosenang legal na dokumento. Karamihan ay property record, land survey, deed, tax assessment. Hindi ko lubos na naintindihan ang tinitingnan, pero may isang bagay na agad na akit ang pansin. Mas malaki ang property ng garahe kaysa sa alam ko, mas malaki. Ayon sa ilang mapa, umaabot ang lupa ng higit sa istruktura, ektarya ang lampas. Nagtaka ako. Bakit walang nagsabi nito? Sa hapon na iyon, nagmaneho ako papuntang Millfield para sa gamit. Hindi gaanong nagbago ang bayan mula pagkabata. Parehong diner, parehong hardware store, parehong courthouse square. Habang bumibili ng panlinis, may matandang lalaki na pinagmasdan ako mula sa kabilang bahagi. Sa huli, lumapit. Pamilyar ka, ngumiti ako ng magalang. Dati akong bumabisita dito kasama ang nanay. Lumaki ang mata niya. Anak ka ni Margaret. Tumango ako. Lumambot ang mukha. Paumanhin sa iyong pagkawala. Nag-usap kami ng ilang minuto. Nang banggitin ko ang garahe, tumaas ang kilay. Ang lumang Harrison Garage? Oo, tinitigan niya ako. Tapos natawa ng mahina. Naku, ano? Baka gusto mong tingnan ang property bago magdesisyon. Anong ibig mong sabihin? Inabot niya ang kamay. Frank Dawson, retired banker. Tapos ibinaba ang tinig. Sabihin natin, mas matalino ang lolo mo kaysa sa inakala ng tao. Bumalik ako sa garahe na may higit na tanong kaysa sagot. Nang gabing iyon, nagpatuloy sa pag-aayos ng papel. Dumaan ang oras, nawala ang araw, dumilim sa labas, tapos tumunog ang telepono. Hindi pamilyar ang numero. Halos hindi ko sinagot. Halos. Sa halip, sinagot. Hello? Profesional na tinig ang bumati. Mrs. Matthews? Oo.
Ako si Karen Lewis mula sa Mid-State Title Services. Nakaupo ako ng tuwid. Okay, maikling pause. Tapos may sinabi siyang nagpabilis ng pulso. Sinisikap naming hanapin ang kasalukuyang may-ari ng ilang parcel na konektado sa Harrison property. Tiningnan ko ang tumpok ng dokumento sa tabi. Anong parcel? Isa pang pause. Mrs. Matthews? Maingat ang tinig. Naniniwala akong higit pa sa garahe ang pag-aari mo. Biglang napakatahimik ang silid. At sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 2 araw, nagbago ang lahat. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Matapos sabihin ni Karen Lewis ng Mid-State Title Services na baka higit pa sa garahe ang pag-aari ko, biglang mahalaga ang bawat dokumento sa harap ko. Nakaupo ako sa lumang workbench ng lolo hanggang halos 3:00 ng umaga na pinagsusunod-sunod ang papel. Property map, tax record, survey report, handwritten note. Habang lumalalim, mas nalilito. Walang bagay na umaangkop sa kwentong sinabi sa akin buong buhay. Ayon sa lahat kabilang ang pamilya ko, ang lolo ay masipag na mekaniko na halos hindi makaraos. Pero ang papeles ay nagpapahiwatig ng iba. Sa pagsikat ng araw, sumuko na akong intindihin ng mag-isa. Kinabukasan, nagmaneho ako sa Mid-State Title Services. Ang opisina ay nasa maliit na brick building malapit sa downtown Springfield. Personal akong binati ni Karen Lewis. Mukhang late 50s, professional pero mabait. Pagkatapos magpakilala, dinala niya ako sa conference room. May malalaking mapa sa mesa. Agad kong nakilala ang Jefferson Road. Nasa gitna ang property ng garahe. Itinuro ni Karen ang cluster ng highlighted parcel. Nakikita mo ba ito? Tumango ako. Oo. Binili ng lolo mo ang mga ito sa loob ng 17 taon. Kumurap ako. Anong parcel? Land parcel. Tinitigan ko siya. Gaano karaming lupa ang pinag-uusapan? Inilipat niya ang dokumento sa mesa. Lumaki ang mata. Halos 32 hektarya. Akala ko'y may mali. Hindi yan tama, ngumiti si Karen. Sinuri namin ng 3 beses. Nagsimulang manginig ang kamay. 32 hektarya, hindi 32 hektarya sa malayo. 32 hektarya na nasa loob ng 5 na minuto mula sa isa sa pinakamabilis na lumalagong commercial corridor sa Central Illinois. Tumingin ulit sa mapa. Bakit bibili ang lolo ng lahat nito? Umismo si Karen. Hulaan lang, tapos itinuro ang isa pang dokumento. Pero may alam kami pang iba. Yumuko ako. Ano? May development company na nagsisikap bilhin ang lugar na ito ng mga taon. Tinitigan ko siya. Mga taon? Halos 1 dekada. Biglang nagsimulang magkasya ang ilang piraso. Ang property map, ang nakatagong dokumento, ang huling salita ng nanay, walang dito ang tila. Binuksan ni Karen ang isa pang file. Nakakuha na ang company na ito ng karamihan sa karatig na lupa. Humigpit ang tiyan. Ano kung gusto nila ang sakin? Maingat ang tingin niya. Gusto nila ang sayo. Paano mo alam? Mahina ang ngiti. Dahil paulit-ulit nilang tinatawagan kami para hanapin ang kasalukuyang may-ari. Ilang segundo akong hindi makapagsalita. Ang garahe. Ang garahe na kinutya ni na Ricardo at Evelina. Ang garahe na naging dahilan ng pagpapalayas sa sariling tahanan. Ang garahe na umano'y nagpapawalang halaga sa akin bilang babae. Nakaupo ito sa lupa na hinahabol ng mga developer ng mga taon. Bumalik ako sa Millfield nang parang nasa ulap. Iba ang kalsada. Mas maliwanag ang puno. Mas malaki ang langit. Hindi dahil biglang mayaman ako, dahil sa unang pagkakataon sa dekada, napagtanto kong hindi ako nakulong. Hindi ko kailangan si Ricardo. Hindi ko kailangan ang aprobal ni Evelina. Hindi ko kailangan ang permiso ng sinuman para bumuo ng buhay. Nakakatakot ang pananalig. Pagkatapos ng Tercontronium taon bilang asawa, manugang, tagapangalaga, sino ako nang mag-isa? Nang hapon na iyon, nagpatuloy sa paglilinis ng garahe. Pero ngayon ay binibigyang pansin ang bawat detalye. Ang lumang workbench, ang faded na senyas, ang larawan, hindi lang ari-arian ang lugar na ito, pamana. Itinayo ng lolo ang isang bagay sa sariling kamay. Iningatan ng nanay ng mga dekada. At kahit lahat ng tawa at panlalait, ipinagkatiwala nila sa akin. 3 araw pagkatapos, sumabog ang lahat dahil kumalat ang balita. May paraan ang maliliit na bayan na magpakalat ng impormasyon ng mas mabilis kaysa internet.
Isang tao ang nagsasabi sa isa, pagkatapos sa isa pa, pagkatapos sa isa pa. Bago matagal, alam ng lahat. Kasama pala si Ricardo. Nagsasalansan ako ng sahig ng garahe nang tumunog ang telepono. Ricardo. Tinitigan ko ang screen. Sandali kong isinip na huwag pansinin. Tapos sinagot. Ano? Kakaibang masaya ang tinig. Linda. Halos natawa ako. Hindi siya ganon ka-pleasant ng mga taon. Anong gusto mo? Maikling katahimikan. Tapos umihinga siya. Sa tingin ko'y mali ang panimula natin. Ayan. Unang senyas. Hindi pa umanhin, hindi pag-aalala, hindi pagsisisi, estratehiya. Mali ang panimula natin, ulit ko. Well, mataas ang emosyon. Sumandal ako sa workbench. Pinalayas mo ako. Hindi ganon. Ano naman ito? Hindi siya sumagot. Sa halip, binago ang paksa. Makinig, baka kailangan nating mag-usap. Hindi. Linda. Hindi. Ibinitin ko. Minuto pagkatapos, tumawag si Evelina. Direkta sa voicemail. Tapos tumawag ulit si Ricardo, tapos ang kapatid niya, tapos dalawang pinsan na hindi nakikipag-usap sa akin ng mga taon. Sa gabi, 14 na missed call. Kinabukasan, 23. Sa katapusan ng linggo, mahigit 40. Biglang gusto ng lahat ang relasyon. Biglang may malasakit sa kapakanan ko. Biglang gusto malaman kung kamusta ako. Kahanga-hanga ang timing. Isang hapon habang nag-aayos ng lumang larawan, natawa ako. Hindi dahil may nakakatawa, dahil napakawalang kwenta ang sitwasyon. Nang akala nila'y walang silbing garahe ang mana, itinatapon ako. Nang nalaman nilang baka mahalaga ang property, naging pamilya ulit ako. Masakit ang pananalig, pero pinalaya rin ako. Dahil kapag nakita mo ng malinaw ang tao, humihinto ka sa paghabol ng approval nila. Sa sumunod na linggo, nakipagkita ako sa abogado, mahinahon at praktikal na babae na si Susan Becker. Sinuri niya ang lahat ng mabuti, tapos tumingala mula sa tala. Linda, anuman ang maging halaga ng property na ito, kailangan mong protektahan ang sarili. Tumango ako. Naiintindihan ko, pinagmasdan niya ako sandali. Mas malakas ang tinig mo kaysa karamihan sa sitwasyon mo. Ngumiti ako, hindi ako ganon kalakas 2 linggo ang nakalipas. Anong nagbago? Tumingin ako sa garahe. Pumasok ang sikat sa bintana. Lumulutang ang alikabok sa sinag. Tahimik na nakasabit ang kasangkapan ng lolo sa dingding. Ipinakita sa akin ng pamilya ko kung sino talaga sila. Mabagal na tumango si Susan. Maaring masakit yan. Oo, ngumiti ulit ako. Pero kapaki-pakinabang din, ilang araw pagkatapos, nag-aayos ako ng papel nang may narinig na gulong sa graba sa labas. Tumingin sa bintana ng garahe. May black SUV na pumasok sa driveway. Humigpit ang tiyan, agad kong nakilala. Sasakyan ni Ricardo. Binuksan ang pinto ng driver. Bumaba siya, tapos binuksan ang isa pang pinto at bumagsak ang puso dahil hindi siya nag-iisa. Sa kamay niya ang Manila envelope at kahit paano'y alam ko na kung ano ang laman. Alam ko ang laman ng envelope bago pa umabot si Ricardo sa pinto ng garahe. Papeles ng diborsyo. Pagkatapos ng 26 taon ng kasal, hindi ako nagulat. Ang nakagulat ay kung gaano ako katahimik. 2 linggo ang nakalipas, ang paningin kay Ricardo na nakatayo doon ay bakay nabasag ako. Ngayon ay pinagmasdan ko lang siyang maglakad sa graba. Sa likod niya ang lalaking hindi ko kilala. Siguro abogado. Ang hapon na araw ay may mahabang anino sa property. Sandali kaming walang imik, hindi komportable si Ricardo. Mabuti, sobra na ang taon na ako ang hindi komportable. Sa huli, umihinga siya, Linda. Tiniklop ko ang bisig. Ricardo, tumingin siya sa paligid ng garahe. Nakikita kong iba na ang tingin niya. Hindi bilang walang silbing gusali, hindi biro, hindi bagay na kukutyain sa hapunan ng pamilya. Ngayon ay nakikita niya ang potensyal na pera at binago nito ang lahat. Tumama ang mata sa naayos na workbench, ang organisadong istante, ang mga kahon na inayos ko, ang sariwang pintura na nasimulan ko na. Marami kang nagawa sa lugar. Umismo ako. Sa akin ito, parang nababahala siya sa salita. Linda, pwede ba tayong mag-usap? Nag-uusap tayo. Sumulong ang abogado. Ako si Michael Grant. Tumango ako ng magalang. Inabot niya ang envelope.
Ito ang mga legal na dokumento tungkol sa pagbuwag ng inyong kasal. Tinanggap ko, hindi ko binuksan. Nanginig si Ricardo ng awkward. Dapat mong suriin. Susuriin ko. May proposed property settlement din. Doon ako natawa, maikling tawa. Hindi masaya. Property settlement. Nagtaka si Ricardo. Sa tingin ko'y dapat nating hawakan ito ng patas. Tinitigan ko siya. Patas? Tumingin siya sa ibang lugar. Sinabi nito ang lahat dahil hindi kailanman mahalaga ang katarungan nang natutulog ako sa kot sa garahe na ito. Hindi mahalaga ang katarungan nang kinutya ako ng ina niya sa libing ng nanay ko. Hindi mahalaga ang katarungan nang bitbit ko ang damit sa basurang plastik. Pero ngayon ay biglang mahalaga ang katarungan. Tumingin ako kay Michael. Salamat. Tapos ibinalik ko ang envelope. Tumaas ang kilay. Hindi mo ba babasahin? Hindi ngayon. Lumabas ang frustrasyon sa mukha ni Ricardo. Linda, huwag mong gawing mahirap. Halos natawa ulit ako. Huwag gawing mahirap? Ang katahimikang sumunod ay mabigat. Tapos lumapit ako. Alam mo ba kung ano ang mahirap? Hindi komportable si Ricardo. Hindi. Ang paglibing sa nanay ko. Bahagyang lumambot ang mukha. Nagpatuloy ako. Ang pagkakutyang gawin ng pamilya mo. Walang imik ang dalawa. Ang pagpapalaya sa tahanan ko. Ibaba ni Ricardo ang mata. At ang pagtulog ng mag-isa sa garahe dahil walang lakas ang asawa kong tumayo para sa akin. Sa unang pagkakataon, mukhang nahiya siya. Hindi sapat, pero nahiya. Simula yon, ang sumunod na linggo ay naging blur ng meeting. Sinuri ng abogado kong si Susan Becker ang bawat dokumento at habang lumalalim, mas pangit ang naging bagay. Inakala ni Ricardo na magpapanik ako. Inakala niyang pipirma ako sa anuman ang ilalagay niya sa harap. Sa halip, humiling si Susan ng financial disclosure. Kumpletong disclosure. Binago nito ang lahat. Sa loob ng ilang araw, natuklasan namin ang credit card na hindi ko alam. Investment account. Private expenditure. Ilang mamahaling bilihin na walang kaalaman ko. Walang iligal, pero tiyak na hindi tapat. Habang dumarami ang record, mas hindi komportable si Ricardo at mas determinadong si Susan. Isang hapon, nakaupo siya sa kabilang mesa sa opisina. Alam mo ba ang alinman dito? Umiling ako. Hindi. Inilipat niya ang isa pang statement. Ano naman ang account na ito? Tinitigan ko. Hindi. Sumandal si Susan. Linda, ginawa ng asawa mo ng mga taon ang financial decision nang hindi ka kasama. Tumingin ako sa papeles. Kakaiba. Hindi ako galit. Hindi na. Karamihan, nadama ko ang ginhawa dahil sa wakas ay nakikita ang katotohanan. Wala nang pagpapanggap. Wala nang dahilan. Wala nang pagtataka kung inisip-isip ko lang. Nagsasalita ang katotohanan. Samantala, kumakalat pa rin ang balita sa dalawang pamilya. Mga kamag-anak na dating hindi pumapansin ay biglang nakikipag-ugnayan. May nag-alok ng suporta. May nag-alok ng payo. Iilan lang ang gusto ng impormasyon. Mabilis kong nalaman kung sino ang totoo at sino ang may malasakit sa potensyal na pera. Madaling makita ang pagkakaiba. Isang gabi, tumunog ang telepono. Evelina. Sa unang pagkakataon, sinagot ko, "Hello." Mas malambot kaysa karaniwan ang tinig, halos fragile. "Linda." Naghintay ako. Sa tingin ko'y dapat tayong mag-usap. Halos ngumiti ako sa ironiya. Sa loob ng 30 taon, bawat usapan kay Evelina ay lecture. Ngayon ay gusto niyang mag-usap. Anong pag-uusapan natin? Pause. Tapos may hindi inaasahan. Nabasag ang tinig. Bahagya. Matagal na tayong pamilya. Isinara ko ang mata. Dati. Hindi ngayon. Dati. Alam niya ring nagtatapos ang bagay. Evelina. Oo. Pinalayas mo ako sa bahay mo pagkatapos ng libing ng nanay ko. Katahimikan. Mahabang katahimikan. Sa huli, nagsalita siya. Alam ko. Walang dahilan. Walang katwiran. 3 salita lang. Alam ko. Sa ilang dahilan, mas mabigat ang mga salitang iyon kaysa paumanhin dahil sa unang pagkakataon, kinilala niya ang realidad. Nag-usap kami ng ilang minuto lang, Dad. Nag-usap kami ng ilang minuto lang. Nang matapos ang tawag, kakaibang magaan ang pakiramdam. Hindi dahil naayos ang lahat. Dahil hindi.
Pero dahil sa wakas ay nawawala ang pagtanggi. Isang buwan pagkatapos lumipat sa garahe, natapos ko ang unang malaking restoration project. Ang harapang exterior, sariwang pintura, bagong ilaw, naayos na bintana, mukhang may dangal ulit ang gusali, parang naghihintay ng mga taon na huminga. Nang hapon na iyon, nakitang nakatayo ako sa labas na humahanga sa trabaho. May pickup truck na pumasok sa driveway. Bumaba ang matandang lalaki. Agad kong nakilala. Frank Dawson, ang retired banker. Ngumiti. Ipagmamalaki ka ng lolo mo. Ngumiti ako pabalik. Sana. Pinagmasdan ni Frank ang gusali, tapos naging mapag-isip. Alam mo, nagsisimula ng mag-usap ang mga tao sa bayan tungkol sa property. Tumango siya. Tungkol sa ginagawa mo. Tumingin ako sa paligid. Anong ginagawa ko? Ngumiti siya. Bumubuo ng isang bagay. Sandali akong hindi sumagot dahil tama siya. Hindi na ito tungkol sa ganti o pera o pagpapatunay na mali ang tao. Sa daan, naging tungkol ito sa muling pagbuo sa sarili. Tapos may buzz ang telepono. Text mula kay Susan. Binuksan ko. Isang pangungusap lang sa screen. Gusto ni Ricardo na mag-settle kaagad. Tinitigan ko ang mensahe. Sa loob ng mga buwan, naniniwala si Ricardo na kontrolado niya ang lahat. Ngayon siya ang desperado para sa resolusyon. Ibinulsa ko ang telepono at sa unang pagkakataon sa mga taon, napagtanto kong hindi na ako natatakot sa susunod. 3 buwan pagkatapos, nakaupo ako sa kabilang mesa ni Ricardo sa conference room. Maayos ang divorce papers sa mesa sa pagitan namin. Sa labas ng bintana, nagliliparan ang dahon ng taglagas sa parking lot. Kakaiba kung gaano karaming buhay ang magbabago sa isang panahon. Ang huling pagkakataong nakaupo ako sa kabilang mesa ni Ricardo, sinusubukan ko pang iligtas ang kasal. Ngayon ay sinusubukan ko lang tapusin ito ng may dangal. Nakaupo sa tabi ko ang abogadong si Susan Becker. Sa kabilang mesa ang abogado ni Ricardo. Profesional, mahinahon ang atmosphere, hindi tulad ng sigawan na inisip ko sa unang masakit na gabi sa garahe. Mukhang mas matanda si Ricardo, hindi dramatic, pagod lang. Parang taong sapat na ang oras na mag-isa sa sariling desisyon. Sinuri ni Susan ang huling dokumento. Nakipag-negotiate na ang lahat. Nakasettle na ang lahat. Sa akin ang property, sa akin ang garahe, sa akin ang kinabukasan. Nang kumpleto ang papeles, lumabas ang 2 abogado para gumawa ng kopya. Sa unang pagkakataon buong umaga, nag-iisa kami ni Ricardo. Walang imik kami ng ilang sandali. Sa huli, sinira niya ang katahimikan, paumanhin. Titingnan ko siya, hindi dahil hindi ko narinig, dahil taon kong hinihintay ang mga salitang iyon. Paumanhin sa lahat. Tahimik ang tinig. Ang libing. Tahimik pa rin ako. Ang nanay ko. Tahimik pa rin. Ang garahe. Ibaba niya ang mata. At ang paraan ng pagtrato niya sa akin. Matagal kong pinagmasdan ang lalaking minahal ko ng 36 taon. Ang lalaking nabigo sa akin. Ang lalaking nasaktan ako. Ang lalaking dating best friend. At kakaiba, wala na akong galit. Natapos na ang kabanatang iyon. Naniniwala akong totoo ang ibig mong sabihin. Sabi ko. Bahagyang tumaas ang mata. Salamat, pero hindi nito binabago ang nangyari. Nanatili ang katotohanan sa pagitan namin. Hindi malupit, hindi magaspang, tapat lang. Mabagal siyang tumango. Alam ko. At sa unang pagkakataon sa mga taon, naniwala ako sa kanya. Ilang linggo pagkatapos, final na ang diborsyo. Walang dramatic na eksena sa korte. Walang last-minute confession. Walang miraculous reconciliation. Lagda, papeles, at tahimik na pagsasara ng pinto. Pero may ibang pinto nang nabuksan. Ang garahe. Ang garahe ko. Sa loob ng mga buwan, naging bagay ito na hindi naisip ng lolo o nanay. Naayos ang lumang repair base. Na-renovate ang opisina. Nalinis at naayos ang storage room. Pero ang pinakamalaking pagbabagoy, hindi ang gusali. Ang mga tao. Kumalat ang balita sa komunidad. Nag-volunteer ang retired na mekaniko. Nag-donate ng kasangkapan ng veterano. Tumulong ang guro sa workshop. Hindi nagtagal, nagsimulang bumisita ang lokal na teenager sa weekend. Tapos ang young adult. Tapos ang pamilya. Gusto ng tao matuto ng practical skill. Paano mag-ayos ng makina, paano mag-restore ng muebles,
paano magtrabaho gamit ang kamay. Skill na tila nawawala sa mundo. Isang Sabado ng hapon, nakatayo ako malapit sa entrance na nanonood sa grupo ng teenager na nire-rebuild ang lumang pickup truck. Umuugong ang tawa nila sa gusali. Sandali kong naisip ang lolo na nakatayo sa tabi ko, ngumingiti, may pagmamalaki. Hindi dahil sa land value, hindi dahil sa pera, dahil nagsisilbi ulit ang garahe sa tao, tulad ng lagi niyang intensyon. Tapos may hindi inaasahan. Bumisita si Evelina. Ang babaeng dating tumawa sa mana ko. Ang babaeng pinalayas ako sa bahay. Ang babaeng hindi ko inaasahang makikita ulit. Nag-isa siyang dumating, dahan-dahang naglalakad, mas maliit kaysa naalala ko. Naabutan na siya ng edad. Sinundo ko siya sa labas. Wala kaming alam na sasabihin sa una. Tapos tiningnan niya ang gusali. Maganda. Tumango ako. Salamat. Lumunok siya ng mahirap. Hindi ako naging mabait sa'yo. Baka understatement ng siglo. Pero kahit paano'y pinahalagahan ko ang marinig. Alam ko. Napuno ng luha ang mata. Totoong luha, hindi manipulation, hindi performance, pagsisisi. Sobra akong naghusga sa tao batay sa pera. Tahimik ako. Tumingin siya sa property. Akala ko'y ang yaman ang nagpapahalaga sa tao. Tapos umiling. Mali ako. Matagal kaming walang imik, tapos may ginawa akong nagulat kahit sa akin. Yumakap ako sa kanya. Hindi dahil karapat-dapat siya, hindi dahil nakalimutan ng lahat, dahil sobrang bigat na ang pagdadala ng samaan at handa na akong ibaba. Isang taon pagkatapos ng pagkamatay ng nanay, nag-host ang garahe ng unang community celebration. Mahigit 100 ang dumalo. Kapitbahay, volunteer, estudyante, kaibigan, mga taong nag-cruise ang landas dahil sa isang nakalimutang gusali. Nang gabing iyon, habang nagsisimulang lumubog ang araw sa likod ng property, binuksan ko ang lumang opisina ng lolo. Sa loob ang liham na iniwan ng nanay. Dosena ng beses kong binasa, pero may isang pangungusap na palaging namumukod. Ang pinakamahalagay madalas, mukhang walang silbi. Tama siya. Hindi ang garahe ang totoong mana. Hindi ang lupa ang totoong mana. Hindi ang pera ang totoong mana. Ang totoong mana'y perspektibo, tibay, self-respect, ang tapang na magsimula ulit kapag gumuho ang buhay, ang karunungan na kilalanin ang sariling halaga kapag tumatanggi ang iba, at ang lakas na magpatawad ng hindi nakakalimot. Habang nakatayo doon, na nanonood sa pamilyang tumatawa at batang tumatakbo sa property, may napagtanto ako. Hindi garahe ang iniwan ng nanay, second chance ang iniwan. At naging mas mahalaga ito kaysa anumang mabibili ng pera. Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, maglaan ng sandali para isipin ang mga taong naniwala sa'yo nang walang iba. Minsan ang pinakadakilang regalo nila'y hindi agad-agad na halata. Minsan ay dumarating na nakabalat kayo bilang hirap, hamon o pagkakataong halos napapalampas.